salamat, may buko juice. Ate, buko juice po, isa. Salamat po. Sarap naman neto, ang lamig. Magandang araw mga ka-Janzay! Alam mo ba na ang microplastic ay isa sa mga pinakadelikadong invisible threats na kinakaharap natin ngayon? Ha? Ba't may camera? Ayon sa mga pag-aaral, ang microplastic ay mga piraso ng mga plastic na mas maliit pa sa 5 mm. Yung tipong di na nakikita ng iyong mga mata. At saan ba ito nanggaling? Sa pagkasira ng mga bote, sa mga gulong ng sasakyan na kumukusko sa kalsada, sa mga synthetic na damit na nalalabhan, at maging sa mga toothpaste at cosmetics natin. Ate! Ano ba naman tong babaeng to? Nagpaparinig ka ba? At dahil sa init ng panahon at sa polusyon dito sa Pilipinas, ang mga micropartikulang ito ay nanatiling nakasuspinde sa hangin. Sa isang pag-aaral ng MSU IIT noong nakaraang taon, nakakalanghap tayo ng humigit kumulang 130 piraso ng microplastic bawat buwan. Ha? 130? Kada buwan? Yung hangin, yung buko juice na iniinom ko, may plastic? Goodness gracious! Ikaw ay nakikinig! Totoo po ba yun? Na ang hangin, tsaka tong buko juice na to, may plastic? Paborito ko pa naman to. Oo, tama ka. Itong basong plastic na ito at yung hangin na yan ang eksaktong pinag-uusapan natin. Pero alam mo, hindi kita tinatakot, gusto lang kitang bigyan ng kaalaman. Tara, ipapakita ko sa iyo kung paano nakakapasok ang mga microplastics sa katawan natin at higit sa lahat kung paano natin ito maiiwasan. Ano? Tara? Jay! Mga ka-Janzay, ngayon pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi natin nakikita pero nasa paligid lang natin. Ayon sa mga pag-aaral, ang microplastic ay mga sintetikong polymer na nabubuo kapag ang malalaking plastic ay nahahati at nagiging napakamaliit o mikroskopiko, mas maliit pa sa 5 mm. Dahil sa kanilang napakaliit na sukat, madali lamang silang makapasok sa ating katawan at maging sa food chain. At ang mas nakakabahala, halos imposible na silang matanggal sapagkat hindi sila nabubulok. At alam niyo ba mga ka-Janzay, natagpuan na ang microplastic sa isa sa mga paborito nating isda at ito ang danggit at kitang. Sa isang pag-aaral sa Negros Oriental, 46.7% ng 120 danggit na sinuri ay may microplastic sa kanilang digestive system. Karamihan sa mga ito ay polypropylene, isang uri ng plastic na karaniwang ginagamit sa food packaging at mga bote. At hindi lamang iyan, sa Pujada Bay, Davao Oriental, 27.5% ng mga danggit ay may microplastic din. Bagamat mas mababa ito kumpara sa naitala sa Negros, ngunit nakakabahala pa rin ito. At dahil ang danggit ay karaniwang kinakain ng sariwa, pinatuyo o ginagawang dayok, ang mga microplastic na ito ay maaaring direktang makapasok sa ating katawan. Mga ka-Janzay, ang Pilipinas ay gumagamit ng 163 milyong sachet bawat araw. Taon-taon, 2.3 milyong tonelada ng plastic waste ang nalilikha natin. Pero alam mo ba
28% lang nito ang nire-recycle. At ang natitirang 72% ay nasa karagatan, nasa ating lupa at nasa ating pagkain. Ayon sa World Bank, tayo ay isa sa pinakamalaking nagproduce ng plastic waste sa buong mundo. At ang epekto nito, direkta sa ating seguridad sa pagkain. Dahil kung ang isdang kinakain natin ay kontaminado na ng plastic, paano na ang kalusugan natin? At ang epekto nito sa tao ay nakakatakot. Pinakita ng mga pag-aaral na ang microplastics ay maaaring magdulot ng oxidative stress, pamamaga at maging DNA damage. Natagpuan na ang microplastics sa testes, sa tao at sa aso at ang mga kaugnayan nito sa pagbaba ng sperm count at bigat ng testes. Sa mga kababaihan naman, natuklasan ang microplastics sa follicular fluid, ang likidong nakapalibot sa ovary na maaaring makapekto ng fertility. At higit sa lahat, may mga pag-aaral na nagsasabing ang microplastic ay maaaring maging carcinogenic na nakakatulong sa pagbuo ng cancer. Hindi pa lubusang alam ang lahat ng epekto, pero ang malinaw, hindi na ito dapat baliwalain. At ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano naaapektuhan ng isyong ito ang ating mga pangarap para sa kinabukasan, ang ating Sustainable Development Goals. Mga ka-Genzai, ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa kalikasan. Ito ay tungkol sa ating kinabukasan. Kaya naman, ang mga Sustainable Development Goals o SDG ng United Nations ay direktang naapektuhan nito. Una, ang SDG 3, Good Health and Well-being. Ang microplastic ay direktang pumapasok sa ating katawan sa pamamagitan ng hangin at pagkain. Nakakaapekto ito sa ating reproductive health, immune system, at maaaring magdulot ng malalang sakit. Pangalawa, ang SDG 11, Sustainable Cities and Communities, at SDG 12, Responsible Consumption and Production. Ang ating mga lungsod ay nalulunod na sa plastic mula sa mga kanal, kalsada, hanggang sa hangin na ating nilalanghap. Kailangan nating magbago sa paraan ng ating pagkonsumo. Pangatlo, SDG 14, Life Below Water, at SDG 15, Life on Land. Ang microplastic ay sumisira sa ating marine biodiversity at nakakaapekto sa kabuhayan ng mahigit 830,000 fishing households o mga mangingisda sa Pilipinas. At panghuli, SDG 13, Climate Action. Ang produksyon at pagsunog ng plastic ay naglalabas ng greenhouse gases na nagpapalala ng climate change. At ngayon, para sa mga solusyon, kasama natin ang isa pang mananaliksik. Mga ka-Gensai, alam kong nakakatakot ang mga nabanggit ng aking mga kasama. Ngunit, hindi pa huli ang lahat. Narito ang simpleng solusyon na pwede nating gawin simula sa ating sarili. Una, bawasan ang single-use plastics. Yung inumin na buko juice, pwede naman yung ilagay sa sariling tumbler. Magdala tayo ng reusable na baso, kutsara, at eco bag. Pangalawa, tamang pagtatapon at pagre-recycle. Hinihikayat ko kayo na paghiwalayin ang nabubulok, di nabubulok, at recyclable na basura. May mga komunidad na gumagawa ng eco bricks, mga bote na puno ng siksik na plastic na ginagawang upuan, pader, at iba pa. Pangatlo, sumali sa mga coastal cleanup at community programs. Maraming mga organisasyon ang nag-oorganisa ng mga cleanup drive. Kung maaari, makibahagi tayo. Ang pagkilos ng sama-sama ay mas makapangyarihan. Pang-apat, suportahan ang mga science-based solutions. Ayon sa DOST, may mga programa tulad ng NUT-EC Plastics na gumagamit ng mga nuclear science para i-monitor at bawasan ang plastic pollutions. At ang EPR Act ay nag-uutos sa mga kampanya na kunin at i-recycle ang kanilang plastic packaging. Kaya, suportahan natin ang mga ito. Panglima, ang pinakamahalaga, maging mulat at magbahagi ng kaalaman. Sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ibahagi natin ang impormasyong ito sa ating pamilya, kaibigan at komunidad. Dahil ang pagbabago ay nagsisimula sa kamalayan.
Mga kadyansay, hindi kailangan na malaki ang ating gagawin. Magsimula tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bawat pagtanggi sa plastic straw, ang bawat pagdadala ng sariling lalagyan, ang bawat pirasong basurang na ililigtas natin sa karagatan ay mahalaga. Ang kalaman ay hindi dapat nating itago. Ito ay dapat ibahagi. Ang kalikasan ay hindi lamang ating tahanan. Ito ay ating buhay. Kaya, protektahan natin ito. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon. Ang desisyon na kumilos ngayon. Mga kadyansay, maging mulat, maging responsable, maging bahagi ng solusyon.